Sa loob ng 16 na taon, walang ibang inuna si Rosario kundi ang kanyang anak na si Nicole. Simula nang mamatay ang kanyang asawa sa isang trahedya, natuto siyang maging matibay, hindi para sa sarili, kundi para sa anak niyang ipinangako niyang aalagaan hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Sa bawat gabing pinapalitan niya ng yakap ang pangungulila, sa bawat umagang ginigising siya ng realidad na wala siyang katuwang sa buhay. Natuto siyang tanggapin ang kapalaran. Ang pag-ibig, hindi na niya iyon inisip pa. Ngunit dumating si Roberto. Nakilala niya ito sa isang pagtitipon ng kanilang mga kaibigan. Gentleman, matikas, at higit sa lahat marunong makinig. Sa unang beses na silang dalawa lang ang magkasama, hindi niya inakalang muli siyang makakaranas ng ganitong pakiramdam. Ang muling makaramdam ng init sa malamig niyang buhay. Nabuhay ang matagal nang nakalimutang bahagi ng kanyang pagkatao. Rosario, alam kong matagal ka nang nag-iisa. Anito, hawak ang kanyang kamay. Pero hindi mo kailangang manatili sa ganyan habang buhay. Napangiti si Rosario. Kay tagal na mula nang may huling nagsabi sa kanya ng ganitong mga salita, hindi niya itinangging may bahagi sa kanyang puso na uhaw sa pagmamahal, isang bahagi na pilit niyang nilabanan sa paglipas ng mga taon. Ngunit sa bawat ngiti ni Roberto, sa bawat malamlam ngunit malambing niyang titig, tila nagigising ang pusong kanyang sinikap ipagkait sa sinuman. Baka hindi ko lubusang maunawaan ang ibig mong sabihin, sagot niya. Mahina ngunit may halong kaba. Sanay na akong mag-isa, Roberto. Pero hindi ibig sabihin ay dapat kang manatili sa ganyan. Hindi niya namalayang bumigay ang kanyang puso. Hindi niya napansing hinayaan niyang mahulog muli ang kanyang sarili sa isang bagay na matagal na niyang isinuko. Hindi nagtagal, si Roberto ang naging sentro ng kanyang mundo. Isang lalaking handang magbigay ng ligaya, ng kasiguruhan, ng pagmamahal, isang bagay na kay tagal na niyang hinanap. At nang sinabi nitong, mahal kita at mamahalin ko rin ang anak mo, tuluyang gumuho ang pader na itinayo ni Rosario sa kanyang puso. Sa wakas, minahal ako ulit. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang bagong kaligayahan. Si Nicole, 16 na taong gulang, matalino at mapanuri, ay may ibang nararamdaman. Hindi niya kailanman nagustuhan si Roberto. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa kanya sa tuwing nakikita niya itong kasama ng kanyang ina. Mama, hindi mo ba napapansin? Tanong niya isang gabi habang naghahapunan sila. Bakit parang masyado kang nagpapaniwala sa kanya? Ngumiti si Rosario at hinaplos ang buhok ng anak. Nicole, matagal na tayong magkasama. Hindi mo ba gusto na magkaroon tayo ng mas malaking pamilya? Si Tito Roberto, mahal niya tayo. Ikaw lang ang mahal niya, ma. Napakurap si Rosario. Ano? Napabuntong hininga si Nicole. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero may kutob siyang hindi mapakali. Ilang beses na niyang nahuling tumitingin si Roberto sa kanya. Mga tinging hindi dapat ibinibigay ng isang lalaking tumatayong ama. May mga hawak na hindi naman dapat bigyang pansin, pero sa bawat sandali, lumalalim ang kanyang pagdududa. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ina na bulag sa kasalukuyang kasiyahan? Mama, may napansin ka na bang kahit ano kay Tito Roberto? Anong ibig mong sabihin? Kapag magkasama tayo, kapag nandyan siya, hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba napapansin kung paano siya tumingin? Paano siya gumalaw? Nagbago ang ekspresyon ni Rosario. Ang dating mapagmahal na ina ay naging isang babaeng nasasaktan sa tinutumbok ng anak. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano, anak, sagot niya. May bahagyang inis sa boses. Hindi mo lang siguro matanggap na may ibang nagpapasaya sa akin bukod sa'yo. Doon nagsimula ang distansya sa mag-ina. Habang lumilipas ang mga araw, sinubukan ni Nicole na huwag pansinin ang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Pero isang gabi, habang nasa sala siya at abala sa panunood ng pelikula, narinig niya ang mga yapak ni Roberto papalapit. Nicole, tawag nito, ang boses malalim at puno ng awtoridad. Maaga nang matutulog ang mama mo. Nasa kwarto na siya, hindi tumingin si Nicole. Naramdaman niya ang presensya ni Roberto sa likuran niya. Kumusta ang eskwela? Okay lang po. Hindi ka naman siguro galit sa akin. Huminga ng malalim si Nicole. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya.
Ang boses ni Roberto ay hindi galit, hindi rin agresibo, pero may kung anong bumubulong sa kanya na lumayo na huwag magpakita ng kahinaan. Maya-maya pa, naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Mainit, mas matagal kaysa sa dapat. Napakislot siya at mabilis na tumayo, dahilan upang mabitawan niya ang remote control na hawak niya. Nako, pasensya ka na, sagot ni Roberto bahagyang tumawa. Hindi ko sinasadya. Pero hindi na makapag-isip ng maayos si Nicole. Tumingin siya sa mukha ni Roberto at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang ngiti. Ngunit hindi ngiting pang magulang. Nanlamig ang buong katawan ni Nicole. Kinabukasan, lumapit siya sa kanyang ina. Nagdadalawang isip kung dapat niyang sabihin ang nararamdaman niya. Ngunit sa sandaling humarap si Rosario sa kanya, nakita niya ang ningning sa mga mata nito. Ang kaligayahang matagal na nitong hindi nadarama. Sa wakas, minahal ako ulit. At doon niya napagtanto ang isang bagay na mas masakit kaysa sa kahit anong sugat. Hindi siya paniniwalaan ng kanyang ina. At doon nagsimula ang trahedya. Sa tahimik na gabi, biglang yumanig ang katahimikan ng bahay nang bumukas ng malakas ang pinto. Hingal at luhaan, tumakbo si Nicole papunta kay Rosario. Ang kanyang mukha'y litong-lito at puno ng takot. Ma! Halos sigaw niyang tawag sa ina habang mahigpit na kumakapit sa damit nito. Ma, si Tito Berto, hinawakan niya ako. Napatigil si Rosario, ang kanyang puso'y tila pinupunit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa anak niyang humihingal at may luha sa mga mata. Nicole, anong sinasabi mo? Mahina niyang tanong, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Ma, pumasok siya sa kwarto ko. Pilit na paliwanag ni Nicole, patuloy ang kanyang pag-iyak. Sinabi niya na mahal niya tayo, na wala naman daw masama sa ginagawa niya. Pero ma, hindi tama. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng bahay. Lumabas si Roberto mula sa madilim na pasilyo. Dahan-dahang lumalapit, ang mukha'y puno ng pagkagulat. Ano itong naririnig ko? Malamig ang kanyang tinig. Nicole, anong ibig mong sabihin? Napaatras si Nicole, halos mabuwal, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Rosario sa balikat. Sa harapan nila, si Roberto, ang lalaking nagbigay ng bagong pag-asa kay Rosario, ang nagparamdam sa kanyang muli ng pagmamahal. Ngayoy inaakusahan ng isang bagay na hindi niya maisip na maaaring totoo. Lumapit si Roberto, ang kanyang mga matay puno ng kirot, halatang nasaktan sa paratang. Nicole, Anya, halos pabulong. Paano mo nagawang sabihin yan? Inalagaan kita. Minahal kita. Akala ko pamilya na tayo. Bakit mo ako gustong sirain? Nagsimula ng manginig ang katawan ni Rosario. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang anak niyang pinalaki niya o ang lalaking nagbigay muli sa kanya ng saya at pagmamahal? Napatingin siya kay Nicole, na ngayon ay nakatitig sa kanya, puno ng dalamhati at paninindigan. Ngunit nang lingunin niya si Roberto, nakita niya itong nakayuko, tila sugat ang biktima ng isang malagim na akusasyon. Sa isang iglap, bago pa niya namalayan ang kanyang ginawa, isang malakas na sampal ang lumapat sa pisngi ni Nicole. Umaling-aungaw ang tunog ng kamay niyang tumama sa balat ng anak, kasabay ng pagbagsak ng luha mula sa mga mata nito. Nanlaki ang mata ni Nicole sa pagkabigla, kasabay ng paghaplos niya sa nag-aapoy niyang pisngi. Huwag mo akong gawing tanga, Nicole. Mariing sabi ni Rosario, ang kanyang dibdib ay bumibigat sa pinaghalong galit at takot. Hindi kita pinalaki para lang sirain ang pamilya natin. Nangatog ang labi ni Nicole, hindi makapaniwala. Ma, bakit hindi mo ako pinapaniwalaan? Ako ang anak mo. Bakit siya ang mas pinili mo? Hindi nakasagot si Rosario. Sa halip, tiningnan niya si Roberto, ang lalaking nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya, na ngayoy nakaluhod sa harapan niya. Rosario, mahal kita. Mahal ko rin si Nicole na parang tunay kong anak. Bakit mo ako parurusahan para sa isang bagay na hindi ko ginawa? Nanginginig ang boses niya, tila inosenteng nasasaktan sa paratang. Pumikit si Rosario. Sumagi sa isip niya ang masasayang alaala nila ni Roberto. Ang pag-aalaga, ang matatamis na pangako, ang seguridad na matagal niyang hinanap. Sa huli, bumukas ang kanyang bibig at binitiwan ang mga salitang tuluyang babasag sa kanilang pamilya.
Nicole, huwag kang gumawa ng kwento. Napamulagat si Nicole, para bang ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ma, tama na, Nicole. Mahina, ngunit matigas ang tinig ni Rosario. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa, pero hindi tama ang paninira mong ito. Nanigas si Nicole. Ang kanyang puso'y tila dinurog sa isang iglap. Pinabayaan mo ako. Dahil sa kanya, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Parang pilit na hinahanap ang inang hindi na niya mararating. Mas pinili mo siya kaysa sa akin? Bago pa siya makapagsalita pa, isa pang malakas na sampal ang lumapat sa kanyang pisngi. Napaatras siya, nanlaki ang mata sa sakit. Hindi lang mula sa hapdi, kundi mula sa sugat na iniwan ng pagtatakwil ng sariling ina. Tama na, Nicole! Sigaw ni Rosario. Nanginginig ang tinig sa pinaghalong galit at hinanakit. Tumigil ka na! Hindi na naghintay si Nicole ng sagot. Sa gitna ng sakit at pagkabigo, pinili niyang tumalikod at lumabas sa malamig na gabi, basang-basa ng luha at ulan. Alam niyang wala nang babalik ang tahanan. Samantala, hindi magawang habulin ni Rosario ang kanyang anak. Sa halip, naramdaman niyang lumapat ang mainit na kamay ni Roberto sa kanyang likod. Marahang hinahaplos ang kanyang balikat. Isinandal niya ang kanyang sarili sa kanya habang pilit niyang pinapatay ang munting tinig sa loob niya na nagsasabing, "Pinabayaan ko ang anak ko dahil sa lalaki." Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib, tila may nabasag na hindi na muling mabubuo. Sumandal siya kay Roberto, pilit iniisip na tama ang kanyang naging pasya. Ngunit sa kanyang puso, isang bahagi ng kanya ang alam niyang hindi na muling mabubuo. Sa labas, si Nicole ay patuloy na tumatakbo sa dilim, sa ulan, sa kawalan, dahil alam niyang wala nang babalikang tahanan. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling lumapit si Nicole kay Rosario. Lumipas ang mga araw na walang kibuan sa pagitan nilang mag-ina. Naging estranghero sila sa ilalim ng iisang bubong. Kung dati na pupuno ng tawanan ang hapagkainan, ngayon tanging tunog ng kutsara at tinidor ang naririnig. Rosario pilit na pinapalakas ang sarili. Ayos lang ito. Nagdadalaga lang si Nicole. Lilipas din ito. Ngunit ang malamig na tingin ng anak ay parang patalim na dumudurog sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano ibabalik ang dating samahan. Sa tuwing susubukan niyang lumapit, tila may harang na hindi niya kayang lampasan. Sa tabi niya, si Roberto ay nananatiling mahinahon. Lagi siyang nandyan upang yakapin si Rosario tuwing gabi, upang pawiin ang kanyang pag-aalala. Hayaan mo siyang magtampo. Mahal. Bata pa siya, matututo rin. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, may isang bagay sa mga mata ni Roberto na hindi niya mawari. Isang bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi, tila may kasiyahan sa nangyayari. Isang umaga, nagising si Rosario sa isang nakakabinging katahimikan. Walang anino ni Nicole sa loob ng bahay. Nasanay na siyang hindi sila nag-uusap, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Napansin niyang bukas ang aparador ng anak. Naglakad siya papunta sa silid nito at doon niya nakita ang kawalan. Walang natirang gamit sa loob ng aparador, ang kama ay maayos, at ang lahat ng damit ay nawala. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapagkainan. May isang maliit na papel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang sulat kamay ni Nicole ay malinaw, maingat, ngunit puno ng lungkot. Ikaw ang ina ko, pero siya ang pinili mo. Bumagsak ang papel mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nanlamig ang kanyang katawan. Parang hinigop ng lupa ang kanyang lakas. Nicole. Bulong niya. Halos hindi marinig ng kahit sino. Sa kanyang likuran, marahang lumapit si Roberto, hinawakan siya sa balikat. Uuwi rin siya. Ngunit wala sa boses nito ang tunay na pag-aalala. Isa itong kumpirmasyon, isang patunay na alam nitong wala nang babalik. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi bumalik si Nicole. Sa bawat tunog ng pinto, sa bawat patak ng ulan, umaasa si Rosario na makikita niya ang kanyang anak na nakatayo sa may hagdan, bumabalik mula sa kanyang paglayo. Ngunit walang Nicole na bumalik. Sa gabi, sa mga oras ng katahimikan, yakap-yakap siya ni Roberto. Mahal, kailangan mong tanggapin na nagrebelde lang si Nicole. Babalik din siya kapag napagod. Ngunit sa halip na kumalma, mas lalo siyang kinabahan.
Paano kung hindi na siya bumalik? Pinipilit niyang ikumbinsi ang sarili na tama ang kanyang naging desisyon. Si Roberto ang kailangan niya. Hindi niya kayang mawala rin ito. Sa bawat umaga, palalim ng palalim ang lungkot na bumabalot kay Rosario. Pinilit niyang maging abala sa bahay, naglinis, nagluto. Ngunit kahit anong gawin niya, ang kawalan ni Nicole ay parang aninong sumusunod sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may nakaukit na alaala ng anak niyang, ngayoy hindi niya alam kung nasaan. Isang araw, habang pinagmamasdan niya ang walang laman na kwarto ni Nicole, napansin niyang may isang lumang litrato sa ilalim ng kama nito. Pinulot niya iyon. Isang larawan nilang mag-ina, kuha noong bata pa si Nicole, nakayakap sa kanya habang sila'y tumatawa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano ang nagawa niya? Paano siya nakarating sa puntong ito? Nagbalik sa kanya ang bawat alaala. Ang unang yakap kay Nicole noong sanggol pa ito. Ang mga gabing siya lang ang nagpapatahan sa pag-iyak nito. Ang masasayang umaga kung saan sabay silang naghahanda para sa eskwela. Lahat ng iyon, pinaglabanan niya para kay Roberto. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Rosario. Mahal niya si Roberto. Ngunit sapat ba ang pagmamahal na ito upang talikuran ang anak na siyang bahagi ng kanyang dugo at laman? Sa oras na yon, natanto niyang maaaring hindi na siya mapatawad ni Nicole. Baka huli na ang lahat. Ngunit nang lumapit siya kay Roberto upang pag-usapan ito, nag-iba ang tono ng lalaki. Sa halip na yakapin siya at aliwin, napansin niyang tila hindi na ito interesado sa kanyang lungkot. Rosario, hindi mo kailangang magpaalipin sa pag-aalala, malamig nitong sabi. Alam mo namang hindi na siya babalik. Sa unang pagkakataon, kumirot ang puso ni Rosario hindi dahil sa pagkawala ni Nicole, kundi sa paraan ng pagkakasabi ni Roberto. Walang bakas ng pag-aalala, walang bahid ng pagsisisi. Muli siyang napatingin sa lumang larawan nilang mag-ina. Dito, sa harap ng kanyang mga mata, hawak niya ang ebidensya ng pagmamahal na tunay at hindi mapapalitan. Dahan-dahang lumayo si Rosario mula kay Roberto at sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin noon. Mas pinili ko ba ang maling tao? Isang hapon, habang abala si Rosario sa paghuhugas ng pinggan, isang matalim na katok ang pumunit sa katahimikan ng bahay. Binuksan niya ang pinto at bumungad si Aling Cora, ang matandang kapitbahay na matagal nang kakilala ng kanilang pamilya. May pag-aalala sa kanyang mga mata at may halong pangungusap na tila nahihirapang sabihin. Rosario, mahina ngunit seryoso ang kanyang tinig. May narinig akong kwento tungkol kay Roberto nung nasa Laguna pa siya. Nagtaka si Rosario. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Cora bago tumingin diretso sa kanya. Hindi siya ang iniisip mong tao. May mga tsismis noon tungkol sa isang batang babae. Sabi nila, may isang pamilyang gumuho dahil sa kanya pero walang nakapaglakas loob na magsalita. Napailing si Rosario, pilit na itinataboy ang bumabagabag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Aling Cora, tsismis lang po yan. Mahal ako ni Roberto. Wala siyang gagawing masama. Ngunit kahit pilit niyang iwaksi ang narinig, isang binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang si Roberto ay naliligo, napansin ni Rosario ang nakalapag na bag nito sa ibabaw ng kama. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, ngunit parang may humihila sa kanya upang tingnan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag at nakita niya ang isang cellphone. Hindi ang ginagamit ni Roberto sa harap niya, kundi isang luma at itim na modelo na hindi niya pa nakikita noon. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang power button. Bukas ito. Walang password. Dahan-dahan niyang binuksan ang inbox at nakita ang daan-daang mensahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang isa-isang lumantad sa kanyang harapan ang hindi maitatangging katotohanan. Mga mensahe ni Roberto kay Nicole. Huwag kang magsusumbong kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Alam mong mahal kita, hindi ba? Hindi mo ba ako mahal? Kung aalis ka, babalik ka rin. Wala kang mapupuntahan. Nanlabo ang paningin ni Rosario. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Lahat ng sinabi ni Nicole, walang bahid ng kasinungalingan.
Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa tindi ng emosyon, galit, hinanakit, takot, at matinding pagsisisi. Paano siya naging bulag? Paano niya naipagpalit ang sariling anak sa isang taong ganito kabangis? Isang halimaw na tahimik na nanirahan sa ilalim ng kanyang bubong. Hindi niya napansin ang pag-agos ng luha niya. Hindi niya alintana ang malamig na hangin na dumaan sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang tunog ng kanyang paghinga na nagiging habol-habol sa takot. Nang biglang may naramdaman siyang presensya sa likuran. Bago pa niya maisara ang cellphone, isang malamig na tinig ang pumuno sa kwarto. Anong ginagawa mo, Rosario? Napalingon siya at doon niya nakita si Roberto, nakatayo sa pintuan ng kwarto, basang-basa mula sa paliligo. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagmamahal. Sa halip, malamig, mapanganib. Tulad ng isang hayop na nalalamang na corner na ito, nabitawan niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Ano to, Roberto? Itinuro niya ang cellphone sa kama. Ano tong mga mensaheng ito? Ano tong ginawa mo kay Nicole? Tahimik lang si Roberto. Tila hindi nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Lumapit siya kay Rosario, dahan-dahan, parang isang mabangis na hayop na naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Rosario. Bulong niya, puno ng kontrolado, ngunit nagbabantang galit. At ngayon anong gagawin mo? Iiwan mo rin ako. Tulad ng lahat, napaatras si Rosario, ramdam ang matinding kaba. Hindi niya maintindihan kung paano niya hindi nakita ito noon. Ang taong inakala niyang tagapagligtas niya ay isa palang halimaw. Umalis ka sa bahay ko. Nanginginig ngunit matapang niyang utos. Lumayas ka, Roberto. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti ito. Isang ngiti na lalong nagpataas ng balahibo ni Rosario. Rosario, anya sabay abot sa kanyang braso. Mahigpit. Napakahigpit. Nagpumiglas siya. Bitiwan mo ako, Roberto. Ngunit mas lalong humigpit ang hawak nito. Nakita niya ang tunay na anyo ng halimaw at huli na ang lahat. Si Rosario ay napasandal sa dingding, habol ang hininga, habang si Roberto ay unti-unting lumalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkabaliw, at bawat hakbang nito ay nagpapalalim ng takot sa kanyang puso. Hindi mo ako pwedeng itapon na parang basura, Rosario, Ania. Ang boses niya ay mabigat at malamig. Alam mong kailangan mo ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdadalawang isip. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang katawan, pinilit niyang ituwid ang kanyang tindig. Hindi, Roberto. Anya, ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng nanginginig niyang mga kamay. Hindi kita kailangan at hindi na kita matitiis. Nakita niyang nagtilim ang mukha ni Roberto. Sa isang iglap, sinunggaban siya nito sa braso, mas mahigpit kaysa dati. Napasigaw siya sa sakit, pilit na nagpupumiglas. Bitiwan mo ako, Roberto. Hindi kita bibitawan, Rosario. Bulong nito. Ang kanyang mga daliri lalong humigpit sa pagkakahawak. Ako lang ang meron ka. Sa gitna ng kanyang sindak, isang bagay ang sumagi sa isipan ni Rosario. Walang ibang sasagip sa kanya, kundi ang sarili niya. Sa isang matinding pagsiklab ng lakas, ginamit niya ang kanyang libreng kamay at buong puwersang sinuntok ang mukha ni Roberto. Napaatras ito hawak ang pisngi. Ngunit hindi pa siya tapos. Sinamantala niya ang pagkakataon, inabot ang mabigat na vase sa mesa at buong lakas na hinampas ito sa kanyang tagiliran. Napaluhod si Roberto sa sahig, napangiwi sa sakit. Hingal na hingal si Rosario, pero alam niyang hindi siya maaaring maghintay. Sa isang matapang na hakbang, itinulak niya si Roberto palabas ng pinto. Lumayas ka sa bahay ko. Sigaw niya, kasabay ng pagbagsak ni Roberto sa sahig sa labas ng bahay. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Galit ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Rosario ang totoo. Hindi pagmamahal ang mayroon sa pagitan nila, kundi pananakot, control, at pagkasakal. Dahan-dahang tumayo si Roberto, pilit binabalik ang kanyang tikas, ngunit hindi na siya natinag ni Rosario. Hindi ako mahina, madiin niyang sabi, hindi na nanginginig ang kanyang tinig.
At hindi na ako kailanman magmamakawa para mahalin. Hindi na nagsalita si Roberto. Isang huling titig, puno ng galit at kawalan ng kapangyarihan, bago siya dahan-dahang umatras sa dilim ng gabi. Hindi na lumingon. Hindi na bumalik. At sa wakas, tuluyan siyang nawala sa buhay ni Rosario. Ngunit kahit nawala na si Roberto, hindi niya maalis ang bigat sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito'y tungkol kay Nicole, ang anak niyang tinalikuran. Lumipas ang mga araw, walang kapayapaan si Rosario. Tinawagan niya ang dating mga kaklase ni Nicole, pinuntahan ang mga dating kaibigan ng anak, ngunit wala ni isa ang may alam kung nasaan ito. Parang nawala siya sa mundo. Araw-araw siyang gumising na may panibagong sakit sa dibdib. Gabi-gabing umiiyak sa kawalan ng sagot. Sa bawat tunog ng pinto, umaasa siyang si Nicole na ang babalik. Ngunit laging wala. Hanggang isang araw, isang sulat ang natagpuan niya sa kanyang mailbox. Walang return address. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Ma, hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Sana matutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi kailangang humingi ng pagmamahal sa maling tao. Bumagsak ang papel mula sa kanyang kamay. Nanginginig siya. Ang luhay tuluyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Umupo siya sa sahig. Hinahawakan ng kanyang dibdib. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang maibabalik. Akala niya dati na wala na ang pag-ibig nang mawala ang ama ni Nicole. Ngunit ngayon, tuluyan na niyang nawala ang tunay na pagmamahal. Hindi dahil iniwan siya ni Roberto, kundi dahil pinalayas niya ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Mula noon, natutunan ni Rosario ang isang mapait na aral. Ang pag-ibig na tunay ay hindi hinihingi, hindi ipinaglalaban sa maling tao, at higit sa lahat, hindi kailanman dapat ipagpalit sa sariling anak. Pinilit niyang bumangon mula sa kanyang pagkakamali. Hindi upang burahin ang kanyang kasalanan, kundi upang matutong tanggapin ito. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng oras, ngunit may mga sugat na nagsisilbing paalala upang hindi na muling magkamali. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang sulat ni Nicole. Binasa niya ito ng paulit-ulit, hinayaan ang bawat salita na tumatak sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, isang tahimik na panalangin ang kanyang ibinulong. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Sa labas ng kanyang bintana, lumiliwanag ang araw. Isang bagong simula. Ngunit sa kanyang puso, isang tanong ang nananatili. Huli na ba ang lahat? Ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang ipaglaban sa maling tao. Walang masama sa paghahanap ng pag-ibig, pero hindi ito dapat mas mahalaga sa anak. Walang sino man ang dapat magmakaawa para mahalin. The end.